dito sa restback ni Hello Kitty kay Sir Jojo Morales or Jonathan Morales. We can call him Jojo Morales, yun po yata ang kanyang palayaw. At tinawag niyang professional liar. Ang sabi naman po ni Expedia agent, Diyos ko. Oo, ni, ay, ang sabi naman po ng Expedia agent na si Jojo Morales ay si Kuting daw ay napapraning na. Oh, basahin ko sa inyo 'tong article mga tet kuya ha, and kayo magsabi kung talagang well, narinig ko, sabi po kasi ni Sir Jojo Morales, nakakaawa daw si Hello Kitty. Mabuti nga Hello Kitty naawa pa 'to sa sa'yo 'tong taong 'to, si Sir Jojo, eh. Pero hindi puwede na mapalagpas lang ni Senator Bato 'to na basta na matatapos 'tong issue na 'to and, ang goal lang niya ay huwag nang mag-leak yung mga documents para hindi malagay sa alanganin yung Pilipinas, 'di ba? Kasi delikado nga na may mga lumalabas sa documents na ganyan kasi yung mga sikreto natin, excuse me, yung mga plano plano ng gobyerno nalalaman ng ibang bansa, delikado daw po, pwede maka-cause ng giyera, 'di ba? Pero Diyos ko po, ang nilalaman ng documents, pakikalkal naman, pakiimbestigahan. At saka Senator Bato, sana sumagi sa isip mo kung bakit nilik yan, ano ang dahilan, kung bakit inilabas yan ng mga taga-PIDEA. Taga-PIDEA may gawa niyan. Hindi si Senator, hindi si Sir Jojo Morales na pinipilit ninyong yan ang nag-leak at sinungaling at binayaran. Yun kasi ang gusto palabasin ni Kuting eh. Binayaran lang si Sir Jojo Morales kaya niya nilabas yan. Hindi nga po. Dinidinay na nga ni Sir Jojo, hindi siya lumabas. Tapos sasabihin yung AI. Di ba ang sabi nila, AI peke yung document. O tapos ngayon sasabihin niyo sinungaling si Jojo Morales. Di sana ko tinuloy mo yung narrative niyo na sinungaling yan, hindi totoo yung document na yan, hindi siya ang gumawa, nagsisinungaling siya, may nagbayad sa kanya. Sabihin mo na Kuting, di ba? Yun naman ang litanya mo. O, may nagbayad dyan, kaya ganyan ang sinasabi niya. Yung document na yan ay AI. Eh, kaso nyo, hindi na magamit ni Kuting yung narrative na AI yon. Kasi nga po, hindi siya computer generated, may halatang photocopy or Xerox kasi nga may mga butas na pinunch, 'di ba? Na-punch yung document kasi uso yung pagpa-punch ng document noon. Even until now kapag nagpa-file ka ng hard copy. So 'yon. Ito po yung article na balita.net.ph, basahin natin. Dahil sinagot din agad ni Sir Jojo Morales kahapon, nagpa-interview na nga rin siya, 'di ba? Sa I think sa SMNI na naaawa siya kay Kuting at para daw na itong napapraning. Hindi na nga alam ang gagawin kasi nga nabuksan na ang Pandora's box. Nabuksan na ang lihim, ang can of worms. Naglalabasan ng mga uod. Nalaman na ang bagoong Pilipinas ay mabaho pala at puro uod pala ang bagoong Pilipinas. Expedia agent, Judge Agent Morales, iginiit na napapraning na si Kuting. Oh my God. Tawagin ang Pangulong napapraning. Ouch. Kung may pa-joke box utot ka Kuting, ito naman tawag sa'yo, napapraning. Maanghang din sumagot si Sir Jojo Morales. Nakakaawa siya. In other words, you're pathetic. Diba? Kahit gaano kayo kayaman at dapat sambahin at luhuran dahil powerful kayo, kaaawaan pa rin kasi ang moral ninyo, ang prinsipyo ninyo, ang pagkatao nyo, sira ang personalidad, ruined. Inuuod, kadiwe, marumi, mabaho ka. Sabi ni Marcel. Oh, basahin natin yung article. Matapos siyang sabihan na isang professional liar, tinawag ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales si Pangulong na napapraning at iginait na mukhang ito na ang epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Ito na daw yung epekto ko, tingin yung mga ganitong pagsagot mo, na joke box siya at professional liar. Bakit mo kasi, ako mga tet kuya, kung aakusahan ako na binabayaran ako para mag-vlog, halimbawa may ngumaw-ngaw na ensaymada vlogger, binayaran niya ni Duterte si Maui. Binayaran yan. Kapag binayaran, saka babatikusin si Kuting. Anong pwede kong isipin sa ensaymada vlogger na nang bibintang sa akin, wala namang proof? Ay di praning, anong nangyari sa'yo? O pwede nga kitang sampahan ng kaso. 'Di ba? Asa patunay mo na binayaran ako ni Duterte? Kilala ba ako ng personal, no? Nasaan ang paper trail? Nakita ba ako na tumanggap ng inabutan ako ng cash, cold cash? Praning ka. Kung ano-ano pinagyayayaw mo kasi nungalingan. Bukod sa ikay maninirang puri, baka ikay may saltik na or something. Oh.
Baka yan na daw ang epekto ng inaakusahan ka na rin Kuting ni Sir Jojo Morales na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Masakit yan. Mas masakit yan kaysa jukebox. Sa panayam ng SMNI, tama ako, nitong Biyernes, Mayo Agis, kahapon, binigyang diin ni Morales na hindi niya inaakusahan si Marcos. Hindi naman eh. Oh, wala siyang sinabi na dawit umano ang Pangulo sa illegal na droga dahil daw sa resulta ng investigasyong isinagawa ni Morales. Nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Hindi kanya tinawag na bangag, hindi kanya tinawag na adik, hindi kanya tinawag na pulvoronic. Wala siyang minensyong ganun. Ang sinabi lang ni Morales, ako ang gumawa ng document na yan, hindi yan natuloy. At itinago na yan. At hindi ako ang nag-leak. That's it. Tapos, yun lang ang sinabi ni Sir Jojo Morales. Wala nang iba kuting. Tapos tatawagin mo siyang sinungaling. So, ibig mo sabihin, nagsisinungaling si Sir Jojo Morales nung sinabi niyang siya ang gumawa nun? Eh, sino ang gumawa nun? AI na naman? Oh, nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong natatandaan na nakasangkot siya. Yung pagkakadawit na kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito ay ni-reveal ng confidential informant na gustong-gusto nilang malaman kung sino. At sabi ni Sir Jojo Morales, nagmamatigas siya, hindi ko kilala at hindi ko babanggitin kahit ang kasarian kung lalaki, babae man yun dahil mga nganib ang kanyang buhay. Anong ibig sabihin? Manggugurgur. May magugurgur dahil may manggugurgur. So, ang dami ng red flag, Kuting. 'Di ba? Bukod sa aning-aning ang tawag sa iyo ay mukhang hindi man sinasabi directly pero ini-insinuate ni Sir Jojo Morales na mga manggugurgur kayo. Kaya hindi niya ma-reveal ang kanyang confidential informant. Unless siguro magkusang lumabas katulad ni Sir Jojo Morales kung talagang matapang. Ay ang sabi nga ni Miss Marlica, pamangkin daw ni Terry Terry. Mataba daw. Ching, chin, 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 chin. Jen, jen, chin, chin. Ganun ang pineme. Di ba may mga clue si Miss Maharlika? Mukhang may alam si Miss Maharlika eh. Oh. Naghihinala siya, no? Ito ang tinatawag na napaparaning. Yung tamang hinala, ano yan eh, parang manifestation ng ano, nagtatiyabu. Yung tamang hinala, di ba? Napapraning, paranoid. Yung tamang duda, right? Tamang hinala, tamang duda. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na ang epekto ng ipinagbabawal na, kuting, inakusahan ka ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ouch, ouch, aragoy, agoy, 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 agaray. Agaray! Murag tala. Oh. Kaya kapag ganito yung kilos at pananalita ng ating Pangulo ay marapat lamang talaga na sundin niya ang panawagan ng taong bayan yung magpa-hair follicle drug testing siya. Yung mala DNA type na drug testing, hindi yung basta ihi. Ihi kasi, di ba? Kapag lumaklak ka ng napakarami sigurong pineapple juice, buko juice, natanggal na sa sistema mo ng mabilis. Unlike sa hair, di ba, may mga residue at abutin pa daw ng 3 months yata bago mawala yan. Ewan ko, nagre-ready daw ng 3 months na clean and healthy living eh. Nag-exercise na nga eh. Para ipawis, di ba? I-perspire ang kung anumang residue ng kung anuman. Ang tanong, napipigil ang sariling bumili ng Goldilocks at kumain ng Goldilocks? Oh, sinabi rin ni Morales na sumulat na raw siya sa Pangulo para himukin itong oh my God, kuti. Alam niyo mga tat kuya, kapag sumulat ang kahit sino sa atin sa Malacanang, responsibilidad nilang sagutin yan. Say dumating yung sulat sa kanila within 2 weeks, ang alam ko po, within 2 weeks dapat sagutin nila yan, makareceive na ng sagot yung sumulat sa Malacanang. Trabaho nilang sumagot sa sulat at panawagan ng taong bayan. Bungul-bungulan si Kuting. Meron akong kaibigan mga ate at kuya at kilala rin siguro ng ilang Mawinyas. Sumulat sa Malacanang para humingi yata ng tulong kasi nga ano to may disability. Sumagot ang Malacanang, nagbigay ng tulong. Nag-try lang na ako po ay ganito, putol po ang aking, may kapansanan po ako, and baka po ako'y matulungan ninyo kasi nga ganun-ganon sa medical bills. Ang laki daw ng binigay na pera, like mga 200K. Sumagot ang Malacanang. Trabaho kasi ng palasyo yan. Ang tanong ko, Ting, nagre-respond ka sa sulat sa palasyo? May part nga ng palasyo na hindi pinapapasukan ng tao. Bawal dito mag-selfie, bawal mag-picture, bawal dito mag-live. Kasi daw may mga secret doors.
Yang palasyong yan na punong-puno ng multo at ahas ay may mga sikreto rin, may mga secret passage, secret doors, and secret activities. My God. Oh, kasi alam ko yun, nakapunta ako ng Malacanang 2 beses, mga ate at kuya. O mauubos na naman yung data ko, tumutunog na naman yung cellphone ko, ha? Sana hindi yun ano, ha? Sana hindi yung paubos na data. Yung tunog-tunog pala kanina, notification yun ng paubos na data. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement na confidential informant. Yung confidential informant ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya, hindi ako, kaya walang dahilan para sabihing ako ay nagsisinungaling. Yun, kuting, kaya nga pinipigan nila si Sir Jonathan Morales na i-reveal kung sino yung confidential informant. Pag nakilala, either magurgur yun, or kasuhan, makulong, or whatever. Or yun ang dapat yung tawaging pathological or professional liar. Hello, Kitty. Kuting. Huwag si Sir Jonathan Morales. Nakapanayam niya yung taong yun. May mga pinakitang pictures sa kanya. Pinangalanan ka, although kilala ka naman, nakikita sa picture na alam ko, kilala ko to, artista to ito yung yung kapatid ni Anes. Kapatid ni, alam niyo na, nung senadora. Oh, ito yung kapatid ng senadora. Ito yung kapangalan ng tatay dati na ayaw bumaba sa pwesto. Pero pina-identify pa niya, sino po ba itong nasa picture na ito? 'Di ba? Kinunan pa sikreto sa cellphone eh. Bukod sa pina-photocopy or pina-print na mga pictures, pinakita din nung kumausap kay Sir Jojo Morales pumunta sa PIDEA, yung mismong cellphone kung saan galing yung mga pictures, palihim na kinukunan. At ang sabi ni Sir Jojo Morales, hindi yun kinunan sa kondo lang ni Maria, sa iba't ibang lugar. At yung PIDEA leaks na yan, hindi lang yan ang documents proving Kuting as gumagamit ng baby powder. Marami pa raw. Even PRRD, marami daw mga shinare ang PIDEA sa kanya noong siya nakaupo pa na mga information na nagsasabing si Kuting ay gumagamit talaga. So, can't wait. Meron pa kayang mga susunod na kasing tapang ni Sir Jojo Morales na whistleblower. Sana lumabas din kung kamag-anak man ni Maria, yung nagsuplong kasi gusto lang naman niyang marihab si Maria. Nga lang at nandun si Kuting. 'Di ba? Sana may mga lumabas pa. At gusto niyo pa bang abutin hanggang Pasko si Kuting as leader natin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.